Paano nga babasahin ang deleted message sa Facebook? Dito ay makikita mo rin lahat ng pangalan na nakachat mo. Kahit yung photos at videos na in-upload mo ay makikita mo rin dito. Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung nagustuhan mo ang ganitong video, ay huwag mong kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. At pakisubscribe na rin sa aking YouTube channel, Brian Sides. Una, punta tayo ng Google Play Store. Ayan, kung mapapansin nyo, ang nakalagay sa akin ay update. So, kailangan mo natin i-update ang Facebook. Ayan, pagkatapos ma-install, open lang natin. Then dito sa may upper right side, yung may tatlong linya, pindutin lang to. Then, scroll up. Pindutin na itong Settings and Privacy. Pindutin na itong Settings. Then, katabi ng Settings and Privacy, makikita mo dito ang search bar. So, pindutin lang to. Then, search natin dito ang downloads. Ayan. Then, pindutin na itong download your information. Ayan, nakalagay dito ay download your information. Your information includes things that you've shared, your activity, and things we collect. Choose the information that you want. Then, when your files are ready, we can transfer them to another service or you can download them to your device. Pwede kang pumili kung ano lang gusto yung i-download. Kunwari, message, photos, at videos lang. Pagkatapos, pinutin lang tong download or transfer information. So, pipili ka ng Facebook account na gusto mong i-download ang information. So, pipiliin ko dito ay itong Facebook profile ko na Brian Sides. Then, pagkatapos, pinutin lang tong next. Available information. These files will include information, activity, accounts, and profiles you selected. Pagkatapos, pindutin lang tong available information. Ayan. So, pwedeng i-download to device or transfer to destination din. Pipiliin ko tong download to device. Then, pagkatapos, pindutin lang tong next. So, pwede kang pumili ng last year. Pipiliin ko dito ay all time. May take longer to download. So, pag ito yung pipiliin mo ay madadownload mo lahat ng information simula nung ginawa yung Facebook account mo. Then, pagkatapos, pindutin lang tong save. Ayan. Ayan, nakalagay dito sa baba ay notify. So, ito yung email na ginamit natin sa paggawa ng Facebook. So, dito mag-notify si Facebook once na ready na i-download ang iyong information. Then, format, it's HTML, media quality is medium. Then, pinutin lang tong create files. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung files na pwede nang i-download. At papakita ko rin kung paano siya i-open. Ayan, so ito na yung notification na tanggap ko galing kay Facebook na the file that you requested are ready to download. So, pinutin lang to. Ayan, nakalagay dito ay available information download. Then, pinutin lang tong download. Ayan, so kailangan i-enter yung password ng iyong Facebook account para ma-download natin yung files. Then, pagkatapos ma-enter yung password, pinutin lang tong continue. Ayan, so nagda-download na siya. So, antayin lang natin matapos. At ayan, so tapos na siyang nag-download. Ayan, so i-rename lang natin yung files na to para manilanding hanapin. So, para ma-rename, pinutin lang tong tatlong tuldok sa taas. Ayan, then pinutin lang tong rename. So, lagay ko dito ay my file. Then, okay. Then, okay. Ayan, so ito na yung dinownload natin. So, my files 8. So, open lang natin. Ayan, so makikita dito ang ads informations, apps and website, personal information, security and login information, then pinutin lang tong personal information. Then, kailangan nating i-extract. Pinutin lang tong extract. Then, pinutin lang tong extract. And extracting 10 items. So, antayin lang natin matapos. Ayan, so tapos na siyang mag-extract.
Ayan, so para makita yung message ay pindutin lang tong your activity across Facebook. Then scroll up. Ayan, so dito makikita ang message. Then pindutin lang to. Then pindutin lang tong inbox. Ayan, so dito makikita lahat ng tao na may conversation kayo. Makikita mo rin dito sa message ang photos na sinend you. So, try ko lang open yung photos. Ayan, so ito yung photos na sinend sa akin or at sinend ko. Then back ko lang. Then dito naman sa HTML message, ito na yung message natin. So, try lang natin i-open. Then, piliin lang tong HTML viewer. So, kung wala kayo nito, ay mag-download kayo sa Google Play Store. Kasi pag wala kayo nito, ay hindi niyo mababasa yung message na naka-HTML. So, piliin ko lang to, then pinutin lang tong just once. Ayan, so kung mapapansin nyo, ito na yung message natin. So, ito na yung message ko sa isang tao. Kahit naka-block na yung isang tao, ay mababasa mo pa rin yung message nila. Or kahit naka-deactivate na yung account, ma-download mo at mababasa pa rin yung message nyo.